Sabi ni Ohebo. Ano, ako bala dyan. boss? Sabi Sige, niya. lako na. Oh my goodness! Okay. Exia pick. Okay. Since the start of week number 1, ginugulat na tayo ng Exia at ngayon, ilalabas ni Oheb itong Exia na ito. Ano nga ba meron? Sino ba ang lamang dito? I mean, lane to lane, kaya niya si Kari. But I'm not entirely sure about mid-game. Although meron silang pang-control ng teamfight. They have a Nakai, they have a Valentina. Ang word dito is ang dali kasi hulihin ni Ixia. And you only have a Rafaela para maligtas yung marksman ng Blacklist International. Yeah. Ay, ang hirap mag-decide kung sino nga ba ang lamang. Dahil it's all about the macros and micros para sa ating magkabilang kupunan. Nakikita na natin ang ating mga teams at ang mga players. Talagang ready na sila makipagbakbakan. Kailangan bumawi ng TNC at ma-extend itong series na ito into game number 3 at ang Blacklist International ay hinahanap nilang nila yung tuldok dito sa sentences na ginawa na nila ngayon. Game number 2, TNC and the Blacklist International. Ang aga ng mga pagdalaw dito, ah. Okay, so dalawan ka agad. Balikan kaya natin yung history dito ni Jesus. Nung meron pa siyang duktong dun sa pangalan niya. Dahil Suturi. Alam ko sobrang love niya tong Edith pick na to eh. At lately, laging binaban ng mga kalaban ng TNC. If I'm not mistaken, this is only the first time or one of the few times this season na nakita natin na TNC na meron silang Edith. Oo nga, no? Actually, ano, kasurprise-surprise na ito nga, nakikita natin, Edward. Grabe, dapat kagad. Makatakas pa dito si Edward Balboa and maximizing the dashes. Pero nakita natin muli ang game plan dito ng TNC. Change of focus. Mahirapan dito ang buhay ni Edward dun sa XP lane. Di sumusuko, yun, no? Ang kinaganda kasi nung composition ng TNC ngayon, no, meron silang prod and poke. Kung pwede silang mag-initiate, pwede silang mag-poke with the Matilda, meron silang catch with the Edith. And ang Blacklist International naman, makukuha nila yun, come to level 4s, pero they have to wait till the first turtle for them to actually fight into TNC. Kasi ang lamang ng lineup dito ng TNC ngayon is level 2 lang laban na sila. Yung Edith level 2 laban, Matilda level 2 laban na. Laban eh, no? Laverne. Pero ano, hindi rin natin pwedeng tanggalin ang katotohanan na meron din silang paramis dito. Kung extended team fight ang pag-uusapan, napakataas para sa kanilang kupunan. Pero yung heal and yung movement speed, pwede nating sabihin na pwede talagang makatulong ito sa side ng Blacklist International. But still, yung Ixia kasi, parang iisipin mo, paano ang galaw na itong Ixia na to? Okay, nakita natin ngayon mga miyembro ng Agents and Phoenix Army. Quick kamustahan. Phoenix Army! Kamusta kayo dyan? Phoenix Army! Di ata ka narinig. Phoenix Army, kamusta? Di rin narinig. Okay lang. Focus sila sa game. Focus sila. Nervyos. Agents, kamusta? Ayan. Maraming salamat. Ayan. Sakit po kanina kasi. Alam mo yun, yun yung isang sa mga biggest fears ng isang hype man. Mag-ingay! Tapos walang nag-ingay. Boss, kulang ng out. Kulang ng out. Shout lang. Shout sa jowa mo. Ay, Yan yung shout. wag mo namang sigawan mo. Wala namang ginagawa. Ay! Grabe! Tayo naman yung napasigaw kasi si King Kong na naman. Nag-umpisa nag-decimate. Haji goes down. First blood para sa TNC. Talaga nagmamadali din ang TNC, ha. Pero kung titingnan natin, 4-man flicker para sa ating magkabilang kupunan. So, most likely, mga gulatan talaga ang habol na ito magkabilang kupunan na to, ha. Oo. Yung mga sobrang daming setups kasi parang walang kwenta yung Purify. Totoo. Alam mo yung pag na-chain CC ka, wala nang labasan dyan eh. So instead na parang maging defensive ka, ikaw dapat muna, mag-flicker ka. Or pantakas din, if ever. Yep. Pero sa ngayon, Bentings, ang ganda lang ginagawa niya actually. Kanina pa siya lakad ng lakad. I mean, hindi mapakali. Actually, hindi naglalakad yan. Lumilipad yan. Hindi, naglalakad. Hindi, umaapak lang. Umaapak, okay. Apak matatag, ginagawa ni Ben Things. Goy naman at Haji, nag-trade lang dito sa mid lane. Ben Things forces the guarding wind. Sino makakakuha ng unang pagawang ng laban na to? Maganda so far right now, pwesto na Blacklist International, pero si Jesus nandito na para sa rest back. Tinatrack din nila yung positioning ni Edward. Grabe.
Unang turtle pa lang at mahuli na dun si Edward. There goes a full-on combo galing sa TNC at saka yung heavy spin na nilapag ni Sensui, and that's gonna be the first, another kill para sa TNC. Edward goes down. There goes the Paquito. Ito naman TNC forcing Blacklist International back. Mukhang TNC makakuha ng unang turtle. Yeah, nagamit na yung Netherrealm eh. And magkabilang ang teams actually, no, yung gumamit yung Netherrealm na yun. Pero ang ganda ng pwesto na ginawa ng TNC doon, ha? Again, yung advantage kasi ng lineup nila, ang daming CC. So medyo sila yung bully in the early game, and Blacklist International, even though may copy sila nung Netherrealm, they just don't fight that well against TNC. Lalo pat yung kanilang components nung damage. Wow, components ng damage. Ay, nanggagaling dito kay Oheb pa. Hindi pa ganun kasakit yung Valentina nila. Okay, so if ever magiging parehas na storya as game number 1, parang at some point, mid to late game, doon maghihintay yung spike ng Blacklist International. Parang ganun. Parang ganun. Pero ano nga parang lamang nga yung TNC second game kasi may late game sila with Innocent, and hindi rin naman ganun, hindi rin ganun kahirap hulihin yung Ixia. Yeah, isa rin sa mga napansin ko, bukod sa 4-man flicker pala para sa TNC, 4-man quantum charge din sila. So talagang kung talo na natakbuhan ng pag-uusapan, lamang na lamang kagad dito ang TNC. Feeling ko ang priority na dito is yung rotation di ba? Oh, grabe. Yan ang totoong biyaheng tagumpay. Oo, no? Talagang naka-quantum charge eh. And mababa rin lang naman yung cooldown, no? Pero ngayon... Oh, grabe. Heavy spin na ginamit dito. Matatrap dito si Innocent. He pins down to the wall. And that's a kill para sa Blacklist International. Pero gaganti ba ang TNC? Hindi na. A kill onto the gold laner of TNC means good news para kay Oheb. Sobrang sobrang laking punish. Hindi ko alam kung paano nahuli ni Sensui. Oh, Rene J. Mahuli dito ng Circling Eagle. Katulad mo sinasabi ni Leo. At Rene J. goes down. Wow, grabe yun ha. Actually, nagamit nga ni Goyo kagad yung kanyang Netherrealm eh. May mga pagsapak na ginagawa dito. At Hesu, si German suplex lamang niya. Aray ko, Bes. Oh, kailangan Sakit, Bes. Grabe, inusog ni Edward. Sabi niya, huwag mong patamaan yung Valentina. Inusog niya. Sakit na na. Pero ito, medyo kakalma muna ang Blacklist International. At makikita natin, pag early game, kaya pa lang sumabay ng lineup na ito. May kabitinan lang pagdating sa damage. And kailangan mo lang ng right person na targetin talaga. Oh, grabe yung pasok dito ng King Kong at saka ni Vendings. And there's gonna be a knockback onto the Valentina. Mahuli doon. Decimate para kay King Kong. 2 kills para sa TNC. Ito yung sinasabi natin na sorpresa. At saka yung mga ginagawa kanina ng Blacklist na mga Matilda lipat nila, kaya din pala ng TNC. Sobrang ganda nung knockback na ginawa ni Bentings towards ni Rafaela para mapalayo lalo. Yung Rafa and hindi niya ma-heal. Kasi may chance na ma-heal niya yung Valentina, makapag-double dash flicker out, mabubuhay pa. Oo nga eh. Tsaka doon natin makikita yung combo na dala-dala ng TNC. Ang dami kasing option eh. Pwedeng Bentings King Kong, pwedeng Hesu King Kong, pwedeng Hesu Bentings, pero si Sensui ang magiging-target nila. Hinabol dito yung Panda Sensui, brought down to 50% off, pero Circling Eagle para makalabas dito si Bentings. Yeah. Alam niya na malalim eh. Nasa Torre na eh. Baka mamaya biglang mag-heavy spin dito si Sensui, pero dadamba. And ito mga items natin, ano na ba kapansin-pansin? Meron ng Fury Hammer dito si Edward, actually going for a Bloodlust Axe. Yung Paquito, looking forward to fighting into TNC. Pero si Oheb dito ay kailangan pa ng maraming farm. Even though lamang siya ng gold kay Innocent. Again, carry kasi ito eh. So alam mo yung pakiramdam na pagpatigil ng carry parang kulang eh. 10 bits eh. 10 bits eh. Kailangan pa ng bago eh. Kailangan pa ng something eh. And yeah, maganda yung sinasabi mo Midnight, no? Kailangan nila kasi actually ma-punish. At nang maagay doon si Innocent, pero ngayon. After the drop, tatlong miyembro ng TNC malapit doon at magda-dash away si Sensui. Grabe, skapo kagad. Alam ng Blacklist kung kailan sila aatake. Ito na yung atake ng TNC! Grabe naman yung lipat doon ni King Kong. Benfix umiikot pa rin. The airborne knockback onto Rene J. And that's gonna be TNC forcing the members of Blacklist International back. Sensui, grabe pa rin yung pressure na binibigay ng TNC sa jungle ng Blacklist. Bilis kumilos dito ng TNC. 4-man actually, no, na doon sa side ng top lane. Habang yung mga XP laner natin, nagkakat-cut lang eh. Ito naman talaga yung i-expect natin para sa magkabilang XP laner. Pero Ben, thanks. Uy, nagamit na yung full barrage, oh. Okay, full barrage coming in from the Ixia. At Blacklist International, dinedepensahan lang talaga dito. Si Oheb at si Edward, baka mahuli dito. Dashing away. Makakatakas. No kills for TNC. Grabe, ma-pressure na dinadala dito ng TNC. Yung swing nila from bot to mid to top. Ang ganda nagiging pendulum. Yung mapag-control nila ng mapa. And they're also covering the jungle area of Sensui really well. Grabe, Ito yung pressure na hindi na dapat bitawan ng TNC. Lalo pat sila, supposedly yung late game. Pero ang kailangan nila isipin, may wave clear capabilities ng Blacklist International. And of course, yung Akai factor. Yeah, and tinan mo naman kung paano manggulo din itong si King Kong doon sa mga buffs na meron itong Blacklist reset.
Pero may ginagawa pala si Edward dun sa may bandang ibaba at magiging successful yung plano dito ni Edward Balboa at ang kupunan ng TNC magre-react. Okay, Sensui, malapit pa dito. So alam dito, okay, knock up, suplex, Eagle. Eagle. Sensui, circling Eagle, ginamit na rin yung Primal Wrath ng Edith. Ultimates na nilapag na ng TNC Pro Team. Sensui, malapit pa rin. Sino makakuha ng turtle na to? Knock up and there goes a heavy spin. Is it gonna be a shot? Sensui pa rin, tinutuloy pa rin niya yung mga ginagawa niyang retry. Wow! Sensui Instinct. Pero habang nangyayari pala yun, imagine mo, 3 members ng TNC yun nandun at si Sensui lang yung nakikipagsayawan kasi sa taas at sa ibaba, tumatrabaho itong action nila at itong si Edward. Grabe. Dalawang side lanes, nakalibre pa ng Turtle. Blacklist International definitely winning that trade. Sensui with the instinct. Alam mo, ano na yun eh, hindi mo pwede i-analyze yung pinindot niya lang eh. Sobrang sakto, may natirang parang mga hundreds eh. Oh, Oo. niretry niya lang eh. Sakto, okay. Ito na naman yung pasok dito ni Ben Things. Ginamit na yung circling Eagle. Lumalapit pa yung mga membro ng TNC para ma-pressure yung mga membro ng Blacklist International. TNC, minamata na nila yung Torres sa gitna. Ngayon, ang Blacklist International, alam nila eh na pwedeng pumwersa dito ang TNC dahil nandyan yung Circling Eagle, andyan din yung NetherRealm mula dito sa isang Paramis. At ngayon, parang pepwersahin na nga ba nila yung taas. Full barrage of Phoenix. Nakahatok. Ang ganda ng hatok to ni Goyo. Ito yung mga membro ng Blacklist and here comes Ben Things with the circling Eagle. Edward na sa likod. Kailangan mag-ingat ang TNC. Ay, pero hindi. Nahanap pa rin ng TNC. Great sense galing sa TNC na maprotektahan yung backline nila. Grabe. Ang ganda ng pwesto actually ni Edward. Buti na Oo. lang walang dumaang Oh, naghiwalay. marksman. Nag-split. Hala. Okay, big split. Pero TNC Pro Team. Buti na lang Rafaela yung kasama ni Oheb. Oo. May movement speed. Malaking sequence to para sa TNC para mabasag nila yung Torre. Ito yung lipad ni Ben Things, dashing and flying away again. Grabe yung pag-zone out ni Ben Things, no? Imagine mo, nung lumang Matilda to, mga 6 stats na yung 6 stats na si Bentings. Kumbaga pag ganun kasi dive yun eh. Hindi Circling Eagle yun eh. Circling Eagle. Kasi Patay ka na eh. lugi ka. Kaya ito yung dahilan bakit sobrang lakas ng Matilda ngayon. Kasi pwede mong i-reset yung Circling Eagle. Edward. 8-0, mahuli pa dito. Ben Things versus Goyo. Kulang yung damage nila para tapatan yung ex-player ng Blacklist International. King Kong naman dito, nakita ng Blacklist. Heswin King Kong, ginagawa nila ang lahat para ma-hold yung magandang pwesto nila para sa Lord. King Kong at si Sensui. Ito na naman, sabi ni King Kong, parang deja vu eh. Nagkita na tayo kanina eh. Sa game number 1 eh. Ngayon na naman. Eh, may hatak ang gagawin. Hesu, Uy, knock focus up! ang And that's gonna be Sensui. Sensui getting away. Hesu ginamit na yung Primal Wrath. Sa heal of the Sensui para makatakas. Yung jungler ng Blacklist at TNC, hindi pa nila mahuli si Sensui at iniisip talaga nila habang sa bottom lane si Edward, tinatrabaho lang yung mga tore ng TNC. Ito na yung Renaissance Edward, Season 8 to Season 10 era. What is Lord Dance when you can split push? Classic Edward eh. Edward Balboa, the Agent Zero mula sa Blacklist International. Makikipagsayawan lang si Sensui dito eh. Alam niya kasi na, okay, 5 tao yung nandito sa Lord, so pwede mo ituloy ng ituloy yan. Eh dahil doon, mapipilitang may mag-react para doon sa TNC. At ngayon, kompleto ata, 5v5. 5v5, malaking team fight. And that's gonna be the full-on combo galing kay Edward pero na-sidestep ni Ben Things. TNC Pro Team still close by. Haji nasa likod ng mga miyembro ng TNC. Alam ba na nasa sandwich sila yung pressure, yung finoflow ni Edward, yung gitna. Damage onto King Kong. Hesu, Grabe. nahanap doon si Edward. Pinopoke Knock up lang. there. At habulin na nila yung pakito dito at mahatak siya pero wala pang masyadong response. Yung damage ng carry. Renegade goes down. Ang sakit na dito pala ni Innocent. Blacklist International makahanap pa sila pero si Hesu! Nahanap yung backline ng Blacklist Netherrealm! International. Netherrealm! Pero yung Netherrealm ni Haji na inagaw niya kay Goyo. Knock up by Hesu. Suplex by Hesu. Ikot by Ben Things and TNC. Kailangan nila mag-reset. Wow! Grabe yung palitan na to na knock-up after knock-ups para sa magkabilang koponan. Ang ganda rin ng pagkakakancel nung full barrage para dito kay Oheb. That would have been a kill para sa kanilang koponan. Pero Sobrang clutch ni Hesu. sobrang clutch. Yeah. Ganda rin nung save ni Haji with a copied NetherRealm para iligtas si Oheb. Again, sobrang dali lang hulihin ni Ixia. And gusto ko i-comment actually yung ginagawa ni Oheb dito, no? Yung in and out sa bush. Na hindi niya hinahayaang makita siya ng TNC. Sobrang patient nung gold laner ng Blacklist International. Hindi siya basta-basta nagpapakita. Ang hinihintay niya is yung perfect chance
para magamit yung kanyang mga spells. Pero commendable nga lang din naman talaga si Esso doon with a flicker going inside of Blacklist International. Kaya medyo even yung team fight na yun. Pero nakikita na ng Blacklist, sumasakit na yung carry. Oh, Zings on the receiving end of damage pero may heal lang niya. At tama, dito naman sa bottom lane. lane. 2v1. Edward makakatakas wait dito. At ito naman yung go ng Blacklist International para ituloy na yung Lord. Pero si King Kong ang mahuhuli dito ni Sensui. Si Edward ay mahuhuli ng TNC pero mananakap dito si Ohe. Pero hindi pa tapos yung barrage. At yung Lord mapupunta sa Blacklist International. Ito naman yung turnaround ng TNC. Habulin pa nila ang Blacklist. Hindi na. Focus na lang daw sa mid lane kasi meron silang minion wave. May Lord ang Blacklist. TNC may control sa jungle ng Black. Alam nila na kulang eh. Nasabi dito, dalawa sa may bandang ibaba pwede nating i-go. At naging successful para sa Blacklist International. Innocent. Grabe, sobrang tapang mag-clear ng Lord. Grabe. Pero yun naman yung hinanap natin kanina. Mas matapang na Innocent na nakita nga natin ngayon. Esso and Sensui nagsasabakan lang. And the Lord burn. Mag-goban sila, hinahabol pa rin ang mga member ng Black. Sensui, nanakop. Wala pang heavy spin. Oy, hahabol nga ba sila dito? Andun yung mga heals at aagaw ng NetherRealm. Itong si Haji ngayon reset ang itatawag na magkabilang kupunan. Pero dahil doon, nakuha na ng Blacklist ang kalamangan pero di tapos! Heavy spin, lumapit dun si Sensui, a full barrage. Jesus, nanakap, and that's gonna be a kill! Mahuli din naman si Goyo, 5v4 na. Lamang ang Blacklist International, Goyo ang nahuli. The surprising go galing sa Blacklist. That's gotta hurt. Walang purify. You gotta purify that. Oh no! Kung meron sanang NetherRealm ng TNC, pero okay lang. Parami stone siya. Mabilis ang mag-spawn. Sobrang bilis lang. And yung literal rise from the dead. Yun nga eh. Alam mo kapag kunyari, nag-ML ka, nag-RG ka, tapos kumakain ka, hindi pwedeng parang isang gamit mo Oo nga eh. Kasi pag namatay ka, 3 seconds 3 buhay seconds ka lang ulit. eh. Isang dakot lang ng kanin yun eh. Hindi ka pa nakakasubo, no? Ay, game na pala uli. Pero grabe neck and neck yung gold laner natin. Meron ng mga DHS, meron din corrosion sight. Pero lamang dito is actually yung Malefic Roar from the side of Oheb. Although, HP-based damage naman yung dinitil ni Kari. Medyo mas mahapdi pa rin yung damage output ni Ixia, lalo kapag nagpo-proc yung kanyang passive, no? Sensui. Naagaw. Hanggang dito ba naman, Sensui Instincts, lahat na lang. Don't tell me, naagaw ba niya yun? May purple shot, tapos may purple pa dito eh. Mashaket. Ay, nako. Grabe, Sensui, Instinct. Lahat na lang ng bagay. Siguro kapag naglalakad sa labas to, tamang hinala, uy, baka may makasalubong ako dito. Uy, baka may purple dito. Baka may purple dito. Wait lang. Pag may nakita siyang tao kumakain, akin na rin yan. Kanina, siguro nagpipishful sila doon. Uy, baka doble. Wait lang. Akin na lang to. Pero, again, the 15-minute mark para sa ating laban, TNC and Blacklist International. Lamang ng 2.4K itong mga agents. Pero again, magkakatalo na ito in less than 20 seconds dahil Luminous na Lord ang pag-aagawan na magkabilang kupunan. May pinaplano ata ang TNC dito. Sabi daw nila, quiet lang guys Meron kami sinusubukan guys. Maingay. Welcome to this episode of Ben Tips guys. Ngayon, isusupresa natin ang Blacklist pero wala. Nabasa ng Black. Ayaw nila mag-push. Gusto nilang pumwesto sa Lord. Lord Dance talaga yung paglalabaran ng magkabilang kupunan. King Kong nakapwesto na pero again, yung problema dito ng Blacklist International is yung catch mula kay Hesu. Uy, grabe! Uy, King Kong. Pero na-catch dito. Sensui already forcing to use the heavy spin. Ganda DNC, gagamitin pa nila yung info na yun na wala ng heavy spin si Sensui. Split. Para makalamang. Nag-split si Edward dun sa top lane. Kailangan pa rin mag-ingat dito ng TNC. Habulin nila ang mga miyembro ng Black. Di na nila itutuloy. Lord na reset. May nagsisplit pa sa top. Nako. Blacklist International, ang ganda ng control nila sa mapa ngayon. TNC, kailangan nila mag-ingat. Ayaw tantanan ng Edward dun sa may top lane. Habang magugoga nga ba ng teamfight dito ang Blacklist? Let's see. Tignan natin. Wintalker, pinuuna dito ni Innocent. Grabe, serbisyong totoo lamang ginagawa ni Edward. Bad news para sa TNC. Their roamer is brought to low pero ang bilis ng region. Yan, ang power ng bagong flash of the Oasis. Hello. Ang lakas talaga ng bagong item sa Sui. Papasok naman. King Kong forced to go back. Mortal Coil ginamit na. Nakap. Surge Wrath as well ginamit na rin. Heal force back. Ay, grabe na force back mga miyembro ng TNC. Naku. Delikado kung mag-full contest pa sila dito. King Kong sinusubukan niya pero mukhang naramdaman na ng TNC. Circling Eagle galing kay Bentix. Ang sakit na ni Innocent, nakaka-free hit. Pero yung NetherRealm, nakatulong si Haji. Full barrage ginamit na rin dito ni Oheb. Goyo!
all goes down. 5v4. Lamang dito ang Blacklist International. 10,000, 9,000, 4,000, 3,000. And it goes to King Kong. TNC Pro Team nakakuha ng Lord. Ngayon si Sensui ngayon, ang ipupuntir niya ng TNC. Sino magiging next? Actually, pupasok si King Kong dito. At papapatay din nila. Itong si Haji, double kill para kay Innocent. Yep, this is what we mean. Nung pinag-usapan natin yung composition ng TNC, insane catch. Meron sila pang reset with the Netherrealm. And of course, yung damage output na nanggagaling kay Innocent. Kahit pa nag-flicker na siya, pwedeng-pwede siyang ihatid ni Bentings dun sa may bandang likuran para lang maabot nila yung mga targets na kailangang patayin. Oh no. Ito na ba? TNC Pro Team. It looks good para sa kanila. OHEB ginaman ni full barrage. Grabe ang sakit ng damage ni OHEB. Pero yung pasok dito ni Kikong and Goyo and Jesus sobrang perfect. Nahuli to si Edward. Makaka-depensa pa ba ang Blacklist International kasi mukhang TNC makaka-free hit dito si Innocent. Wind of Nature. Focus sa base. TNC rising from the dead. Retry from the dead. Game number 3.